nananaig sa puso at isip ang pag-ibig. Darating din ang araw sa sikat din ang umaga, hingitirin ng langit, maghihilom ang mga sakit. Darating din ang araw sa sikat din ang umaga, hingitirin ng langit, mawawalang ikot at galit. Darating
Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Sa pagsapit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ang mga puro-puro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbutin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Cannon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Cannon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Si Rolly Cannon. Hanggang alas 10 po tayo ng umaga dito sa palatuntunang Kanyon na sumasa inyo sa ganitong oras hanggang alas 10 po ng umaga. Marami tayong pag-uusapan sa ngayon tungkol sa mga iba-ibang mga issue na napapanahon sa politika, maging sa military, ganon din sa mga kaganapan sa buong bansa. Ang nasa mga pahayagan ngayon, mukhang magkakaroon ng pagbabago sa representation ng Estados Unidos sa Pilipinas, no? Sa kasalukuyan, ang envoy ng US to the Philippines ay si Sun Kim, na half American, half Korean. Sa mga balita ngayon, ang Deputy Assistant ng US Department of State na si Mina Chang ay maaring ma-appoint na kapalit ni US Ambassador Kim Sung. Ngayon ay maaring siya po ang i-appoint na US Ambassador to the Philippines, no? Medyo maganda po ito. Anyway, mamaya ituloy natin ang diskusyon natin tungkol diyan, mga kababayan. Nasa linya si Major Reggie Go sa kanyang update sa atin. Mayroon daw na 396 NPA supporters sa iba-ibang bayan sa Surigao del Norte sumuko sa 30th IB. Magandang balita ito. Good morning to you, Major Reggie Go. Good morning to you, sir. Magandang umaga din po sa iyo, Kuya Rolly, at sa mga tagapakinig po ng programa ninyo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang balita po ito. Mukhang nananalo tayo. Nananalo ang gobyerno sa kampanya laban dito sa insurgency dito sa ating bansa. Pakibigyan po kami, Major, ng detalye tungkol dito, update at detalye tungkol sa 396 na NPA supporters na sumuko. Opo. Meron pong sumuko na 396 NPA supporters po sa area po ng 30 Infantry Battalion
sa pamumuno po ni Lieutenant Colonel Allen Raymond Tomas, siya po yung Battalion Commander ng 30 IB. So itong sumuko na to ay nangyari po sa isang araw, last July po 2019, sa magkahiwalay po na pangyayari, no? May sumuko po na 244 doon po sa bayan ng Malimono sa Surigao del Norte, at mayroon din pong sumuko na 152. Ito naman po ay sa apat po na bayan ng Surigao City, Taganaan, San Francisco at Sison. Sa Surigao del Norte din po itong lahat. Ito po ang pagsuko nila ay dahil po sa pagsisikap po ng ating mga kasundaluhan through community support program activities, sa tulong na rin po ng ating mga local chief executive dito po sa area ng Malimono sa pamumuno po ni Mayor Mula Sinaca, at syempre po yung mga former NPA po na nagbalik loob sa atin. So tulong-tulong po ito para po mapaabot yung programa ng ating gobyerno, at naintindihan naman po nila kung ano po yung mga activities po natin dito para po sa kapayapaan sa area po, especially na 14th Division. Kaya ito po yung tugon nila. Marami po ang nagbalik loob, marami po ang sumuporta sa effort po natin. Major, mayroong kang nabanggit, 152 plus 396 at saka mayroon pang 200 plus. Ano ba ang exact figure doon sa 200 plus na yun? Yung 326 po, dalawang area po kasi yun. 244 po sa Malimono at 152 yung isa doon po sa may placer. Ito na ang total. Yun po yung kabuuan, yung 326 Kabuuan. po kay Oli. Nasaan na po ang mga surrenderies na ito? Nagbalik din po sila sa kanilang komunidad. Nandun naman po yung mga kasundaluhan ng 13th Battalion na nagkakandak din po ng community support program. Ito, Major, linawin natin, supporters lang po ito. Hindi ito mga regular members of the NPA. Tama po yun, Kuya Rolling. No? Supporters po sila, pero mayroon pong 46 doon na membro po ng Milisya ng Bayan na nagbigay din po ng 11 assorted firearms. So, halo po sila. Hindi lang po purely supporters tsaka underground mass organization ng NPA po. Mayroon pong nakahalo po dito na 46 na Milisya ng Bayan. So, 46 milisya ng bayan, regular na miyembro. Kasi dito po sa area po natin sa 14th Infantry Division, ang mga milisya ng bayan is sumasama talaga sila sa mga gawain ng regular NPA, at armed din po sila. May mga baril po sila. Kaya nga po, sa pagsuko nila, binalik nila, turnover nila, sinuko po nila yung 11 na assorted firearms nila. Pinoproseso na ba ang kanilang mga papeles dito? Kasi definitely maisasama ito dito sa ECLIP program ng ating gobyerno. Pinoproseso ng mga papel? Tama po yun, no, Kuya Rolly. Ito po 46 na milisya ng bayan, recipient po sila. Pwede silang mag-avail doon po sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng ating government ngayon. So kasalukuyan na pong pinoproseso po ng ECLIP Committee under po sa Surigao del Norte po. Para po maka-avail din sila ng karapatang bayad doon po sa baril na binalik po nila, sinuko po nila. I am just curious, Major Go, kasi karamihan sa mga sumusurrender nito, nakakausap natin, di ba? Nakakausap din ninyo. I'd like to know, ano daw bang dahilan kung bakit sila ay sumuko sa militar? So una po, Kuya Rolly, no, itong mga to ay nalinlang. So pinangakuhan na sige, sumapi kayo sa NPA, suportahan nyo kami at bibigyan namin kayo ng suporta. So bibigyan namin kayo ng pera, yung lupa na sinasakan nyo, mapapasa nyo yan pagdating ng araw. Ganun po yung mga pangako sa kanila. So, nung nagkaroon po tayo ng community support program, din nagkaroon po ng implementation ng AO70, yung whole of nation approach po natin dito. So, sama-sama po yung mga gobyerno po natin na dalhin yung mga programa ng gobyerno. Narinig po nila kung ano yung totoo. So, base na rin po doon sa mga testimony ng mga dating ng kasamahan. So, naliwanagan po sila na hindi pala totoo yung mga pangako sa kanila ng armadong grupo. So, nandun lang po sila ng mahabang taon. So,
dahil po sa narinig nila at nakita po nila yung programa ng ating gobyerno, kaya po bukas loob sila, voluntaryo po sila na nagbalik loob po sa ating pamahalaan. So aktibo ang ating mga security forces yan sa nasasakupan nyo dito sa information campaign para hikayatin na sumuko itong iba pang mga miyembro ng NPA dyan sa lugar. So tama po yun, Kuya Rolly. So katulong po natin, katuwang po natin dito ang mga ahensya ng gobyerno. Nandyan po yung PIA, nandyan din po yung mga local media partners natin. So sa iba't ibang paraan po napaparating natin yung mga programa ng gobyerno sa pamagitan po ng radio program, mayroon din pong mga pulong-pulong, mayroon tayong mga press releases, saka gumagamit po din tayo ng social media through Facebook page po and accounts. So napaparating po natin doon yung mga programa ng gobyerno at saka kung ano po yung totoong nangyayari sa lugar. Kaya po naghihirap sila dahil po sa pananakot, panlilinlang at hinahadlangan po ng armadong grupo, itong teroristang grupo ng New People's Army, ang mga proyekto ng gobyerno. So malaking bagay po yung information campaign na kung saan po yung mga government po natin ay nagtulong-tulong po para maparating po itong informasyon doon po sa mga kababayan po natin. Major, yung localized peace talks, gumagana ba dyan sa area? So tama po yun, Kuya Rolly. So through sa engagement ng mga community support program natin, nakakausap po nila yung mga IT leaders, nakakausap po nila yung mga miyembro ng mga New People's Army. So napag-usapan kung ano yung mga problema nila, yung mga hinaing nila, at natutunan po natin. So malaking bagay po yung mga localized peace talks through sa community support program po na ginagawa po natin mga sundalohan. Of course. Of course, kahit na nakikipag-usap tayo sa mga rebelde para sumuko, ang kampanya laban sa kanila intensified pa rin dito sa nasasakupan nyo. Tuloy pa rin ang pakikipaglaban at pagsubaybay sa mga insurgents dito sa lugar ninyo. So tama po yun, no? Mayroon tayong tinatawag na focus military operations. Ito po yung joint effort ng ating security forces sa pulsan sa sundaluhan mag-conduct po ng mga combat operations sa mga targets ng mga armadong miyembro po ng New People's Army. Tapos dito naman po sa mga conflict-affected areas, tuloy-tuloy din po ang programa ng ating gobyerno para tugunan po yung pangangailangan, especially po sa usapin ng pagkabuhayan, usapin po ng mga infrastruktura, kung ano po yung mga proyekto na kailangan talaga doon po sa mga conflict-affected areas ng mga barangay po, Kuya Rolly. Okay, Major, we would like to congratulate you sa success dito sa area nyo sa pagsuko ng 396 na mga NPA and NPA supporters dito sa Surigao del Norte. Baka mayroon pa kayong mensahe, Major Go. Salamat po, Kuya Rolly. No? Sa ngalan po ng ating Division Commander, si Major Franco Nimicio Ingakal, pinapabot po namin ang taos-pusong pasasalamat sa mga kababayan po natin, especially po sa nasasakupan ng 14th Division, ang Caraga Region at Region 10 dahil sa kanilang tugon sa panawagan po natin, sa tinatawag po nating peaceful war, na magkaisa po tayo para matugunan po yung problema ng ating mga komunidad. So mayroon po tayong programa na ginagawa dito, yung whole of nation approach po yung EU70 sa Caraga. Mayroon silang banner program na tinatawag na Peace and Development Zone. Dito naman po sa Region 10 may tinatawag tayo na Convergence Areas for Peace and Development. Itong mga banner program na po to, dito po nagtulong-tulong yung mga ahensya ng gobyerno para tugunan po kung ano po yung mga problema sa mga conflict-affected areas para po mabigyan pansin at tuluyan na po magwakas ang problema natin sa insurgency. So nagpapasalamat po kami, lalong-lalo na din po. Major? Wala si Major Go. Alright, si Major Reggie Go ay napakinggan po ninyo. Thank you very much, Major Go. Maraming salamat sa iyo. Good morning to you. Mabuhay po ang
ang ating mga security forces at napasuko ang 396 NPA supporters. 48 dito ay regular na mga miyembro ng NPA. Alright, natatawa ako dito sa balita na tinawag na baliw ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Noel Di Tuyato, si Communist Party of the Philippines founding chairman Jose Maria Sison. Hinggil sa pahayag nito na maaring maimpluwensya daw ng Amerika ang militar upang arestuhin si Pangulong Duterte. Tinawag din ni Colonel Di Tuyato na duwag at nasisiraan ng ulo si Joma dahilan daw sa hindi nito alam ang kanyang mga sinasabi laban sa Pangulo ng Bansa. Alright. Tama naman itong hamon na bumalik na lamang dito sa Pilipinas si Joma upang harapin ang katotohanan na wala nang sumusuporta sa kanya, sa kanyang mga grupo. Alam po ninyo, matagal na ito na dapat magising na itong mga regular members of the NPA. Ang leader nila ay nasa ibang bansa. Masarap ang buhay. Di ba? Ang sarap yata ng buhay doon sa the Netherlands, no? Yung kanyang pa-champagne na lang si Joma Sison doon. Di ba? Pa-steak na lang si Ginoong Joma Sison. Yung kanyang mga tauhan dito, nilalamok diyan sa kabundukan, nagugutom. Di ba? Okay. So, tunghayan natin ang politika. Nung isang araw, mga kababayan, si Pangulong Duterte ay nakialam na. Kasi ayaw tumigil yung mga nagbabangayan. Nagkakawatak-watak ang Kongreso. Ayaw sana ng Pangulo na makialam, pero napilitan na mag-endorso na lang ng magiging speaker. But of course, ang final decision ay nasa 300 plus na members of Congress, members of the House of Representatives, no? Sa July 22. Anyway, may karagdagang report na sa linya si Congress Boy Terence Mordeno. Party List Coalition payag sa pag-endorso kay Cayetano ni Pangulong Duterte. Party List Coalition. Pinamumunuan niya ito ni Terence. Sino ba namumuno dito sa Party List Coalition? Good morning to you, Terence. One Pacman, si Mikey Romero. Si Mikey. Yes, that's right. So payag sila dito sa pag-endorso ng Pangulo. No choice naman sila, di ba? Oo nga. Di ba? Yes, oo. Oo nga, at sinusuportahan na
Yes, sinusuportahan nga ng party list coalition ang pag-iintensyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kay naging representative Alan Peter Cayetano bilang House Speaker ng 18th Congress. Ayon kay Party List Coalition Foundation Incorporated or PCFI President Mikey Romero, suportado nila ang endorsement ni Pangulong Duterte sa ngayon at wala nang question tungkol dito. Abidado si Romero na malaki ang impact ng pag-endorso ng Pangulo sa resulta ng magiging butuhan sa pagbubukas ng sesyon sa July 22. At nanindigan din ito na black vote ang paiiralin sa pagboto ng speaker. Inamin ni Romero na may mga tutol sa naging posisyon ng PCFI na suportahan ang pronouncement ng Pangulo mula sa Duterte Coalition. Anya, may mga miyembro ng PCFI na kabilang din sa Duterte Coalition at balak na resolbahin ang isyong ito sa susunod na pulong. Matatandaang gala ng Duterte Coalition si Davao City Representative Isidro Ungap na kandidato sa House Speaker at hindi pa rin umaatras ito hanggang sa kasalukuyan. Ayon naman kay One Pacman na Representative Enrico Pineda, may choice naman talaga ang presidente sa gusto nitong speaker pero nasa mga kongresista pa rin ang desisyon ng pagpili at pagsunod sa nais ng ating Pangulo. Terence, malamig daw yung mga kongresista sa pag-endorso kay Cayetano. Totoo ba yun? Merong mangilan-ilan na medyo malamig. Kaya nga itong nabuo itong istorya na ito sapagkat iilan sa miyembro ng PCFI o yung Party List Coalition Foundation Incorporated ay hindi rin sang-ayon. Ngunit sinabi nila na of course kung ano ang naging endorsement ng Pangulo, yan sana masusunod. So ito ay isang alingas-ngas na marapat lamang nilang resolbahin. Sapagkat yung Duterte Coalition, di ba, may Duterte Coalition na inorganize si Presidential Children Sara at Paulo, di ba? Correct. At yung Duterte Coalition ay hindi pa rin nagbigay ng kanilang doon sa naging endorsement ng kanilang dati. Tahimik si Mayor Sara at saka si Congressman Paulo Duterte. Tahimik sila dito. Kaya nga, ito nga, pagka ganyang tahimik ay ibig sabihin, merong mga pag-iisip. Maaring mayroong pinaplano. Not necessarily plano, kundi may mga ano lamang, siguro, may mga, sabihin na lamang natin na No comment. moves. Yung alam mo na, politika, siyempre, may mga gambits yan. Mm-hmm. So, kaya ganon ang nangyari. So, itong party list coalition naman ay although nag-commit sila doon sa naging desisyon ng Pangulong Duterte na i-endorso nga si Cayetano at sa term hearing at si Velasco, sabi nga ni Representative Pineda na may choice naman talaga ang presidente pero of course ang bottom line dito ay ang pagbuboto. Kaya nga, Kumisan, Terence, ini-imagine ko ang endorsement ng Pangulo, si Cayetano, first 15 months. Ini-imagine ko, katulad ng sinabi mo, na ang final say sa July 22, doon sa more than 300 na kongresista. 306 to be exact. Alright, 306. Ngayon, ini-imagine ko, paano kung ang result ng botohan ay hindi si Cayetano? Um, Na-imagine mo ba yan? That's
going to, yeah, of course. That is possible, di ba? That situation we have to consider also. Oo. Marapat lamang na pag-isipan din. Ano ang magiging course of action kung mangyayari. Correct. So, siguro, personally, kung ganyan ang mangyayari, of course, you have to abide by the votes, by the number of votes. Correct. Cast by the members of the House of Representatives. Kasi by election ito eh. It's not by endorsement. Oo, kasi ang Pangulo ay nag-endorse lang. Kaya sabi ng Malacanang, they're not going to interfere in the internal affair ng Kamara. That's right. Alam mo, traditionally, ang endorsement kasi ng Pangulo ay sinasagawa upang magkaroon sila ng smooth, anong tawag dito, yung transactions between the House of Representatives, Congress itself, and the Office of the President. Sapagkat may mga legislative plans ang President which are going to be endorsed to the House of Representatives for their action. So yun, para smooth, yun ang rason kung bakit ini-endorso ng Presidente ang magiging speaker. At saka, Ano ng maayos na koordinasyon. correct. Kasi nagkakagulo na sila. Yeah, but bottom line is, boto pa rin ng mga kongresista ang magiging basis. Kaya nga, of course, sa Terence, ang inaasahan ng marami that the supermajority in the House will follow the endorsement of the President. Kasi the President is a very strong President. Karamihan sa kanyang mga kalyado ay sumusunod sa kanya. Yes. But Right. sabi ko nga, it can go otherwise, no? Maaring maaring hindi rin, di ba? Yes. Kasi if you try to examine the configuration of the House of Representatives, yun nga, sinasabing majority coalition. Pero sa majority coalition, merong mga grupo-grupo yan eh. We have the PCFI, we have the Duterte Coalition, we have the Lakas PDP, PDP group, we also have the other group. So, kanya-kanyang pananaw at pag-iisip. Daming bloke. Ang daming bloke Yes, dyan. madaming blocks yan. Oo. But sasabihin nila na sila ay miyembro ng majority block. So, mabuti pa yung minority block si Sarate lang ang may gustong magiging speaker. Si Sarate. Oo. Ang boboto sa kanya si ano lang. Ilago. Panaginip. Hindi naman sa tinatawanan natin. Hindi naman sa ano. We are not underestimating Reality is suntok sa buwan yan. Congressman Sarate. Kaya nga lang, realistically, wala naman siyang numero. Wala. He doesn't have the number in the House of Representatives. Yes, of course. So, ano lang naman yan eh. Siyempre, pampakiliti, alam mo, Kumbaga sa ano, bitchin. Sa pagluluto, bitchin lang siya. alam mo, ang politika ay sinasahugan yan ng kung ano-anong mga pansahog upang sumarap. So, siguro hanggang dito na lang. Medyo mahaba-haba itong talakayan natin. Mas mabuti pa siguro na tayo ay mag-tandem na lamang sa isang programa. Maaaring sa Katropa sa Kamara ay open ang imbitasyon ko sa lahat ng ating mga kasamahan. I-plug mo na yung programa mo sa Sabado. Oo, alas 8 hanggang alas 10 ng Sabado, bukas yung programa na yan para magkaroon ako ng katalakayan at katinunan. Hindi naman, imposible namang tandem
problema ko sa iyo sa programa mong kanyon sapagkat kanyon yan eh. Kanyon. Isa lamang yung kanyon. Ikaw basuka. Hindi ako magiging basuka. Sapagkat mawawalan sila ng grana. Ah, Nakinig, di ba? ano? Finally, Terence, ano ang overall na pulso ng Kongreso sa ngayon? For now, medyo jittery. Ano? Jittery. Medyo hindi Unpredictable. normal. Parang unpredictable. Oo, unpredictable kasi meron ng endorsement ang Pangulo, ngunit may mga ibang nagsasabi na it's just an endorsement. In the final analysis, it's going to be determined by the votes of the members of the House of Representatives. Of course. Parang lang. So, medyo iba nga ang configuration ng aming House of Representatives ngayon. Hindi natin malaman kung... anyway, 2 weeks pa ang tatakbuhin sa July 22. Correct. Oo. So, antabayanan na lamang natin. Bayanan natin. Medyo mahabang thrilling yan. Pero marapat lamang na gawin na isagawa natin yan. Kasi yan ang talagang reality. Kasi So, Terence, siguro, yes. sobrang tahimik ng hukbong. Yung Duterte Coalition, tahimik. Yes. Yung kay Velasco, yung kampo ni Velasco, tahimik. Parang ano ba ang katahimikan na yan? Nakakabingi ba? Nakakabingi. Katahimikan. Narinig ko lang si Cayetano nagpapa-interview. Pero yung iba, tahimik na tahimik. Ay, may mga statements na nga si Cayetano para hinggil sa mga plano niya sa kanyang Correct. kanyang liderato. He has to double time kasi In fact, kung nangangalap ako ng balita para may maibabat ko ako diyan. baka sakali makausap mo si Cayetano, ibato mo, i-tape record mo, ibato mo rito. Okay. Ha? Okay. Kung kasi hindi naman alam mo mahiyain itong Congress boy na ito. Ganun ba? Kilala mo naman ang Sa bagay, low profile lang ito si Congress Boy Grana. Low profile. Pero malalim ito. Hindi basta-basta ito si Congress Boy. Alam mo, madadalang ako dito sa ere, pero hindi naman tayo talagang ganun ka basigasig as far as relationships with the members of the House are concerned. Hindi. Ganito lang tayo. Low profile lang tayo. But Low anyway, profile. hanggang dito na lamang muna. Pansamantala at sapagkat mahaba na tayo, mula dito sa aming kinalalagyan, Terence Cordero Grana nag-uulat aron sa DWWD at sa Armed Forces Radio and Virtual Television. Thank you, Terence Grana. Kanyo si Rolly Cano. Alright, ituloy natin itong ating mga dapat pag-usapan dito sa kanyon ni Rolly Cannon. Marami akong naiwan ng topic kanina bago yung pag-uusap namin ni Terence Grana. Okay. Sabi ko nga kanina, yung dapat umuwi na lang dito si Joma Season.
ay harapin ang kanyang mga kaso. Alam ninyo, noong Marcos time, kung naalala ninyo, nakakulong ito si Joma Sison dahilan sa martial law. Kung hindi ako nagkakamali, pinalaya ito ni President Corazon Aquino after the EDSA Revolution, di ba? In the spirit of national reconciliation. Yan ang sinasabi ni President Cory noon. In the spirit of national reconciliation, pinalaya. Ang daming pinalaya, mga political prisoners during the Marcos time. Kuminsan nga, iniisip ko, siguro kung hindi na pinalaya si Joma Sison ni Cory, wala nang insurgency sa ngayon. Di ba? Tingnan nyo, nakapuslit sa bansa, nag-self-exile sa the Netherlands. No? Ang ganda ng buhay. Yung mga NPA dito ay naghihirap. Diyan sa kabundukan. Lumalaban sa gobyerno dahil sa kanilang mga indoctrination ng mga paniniwala na sabi nga ng ating mga militar na mali na paniniwala at obsolete. Because for the past 50 years, they had been fighting the government na umaasa ng takeover sa pamahalaan ng bansa. Pero hindi po nangyayari. So anyway, 55 minutos makalipas po ang alas 8 ng umaga dito sa Kanyon. Kasama si Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga. Mayroon tayong update tungkol sa Philippine Olympic Committee. Ang detalye mula kay Ella Mercado. Ella, good morning to you. Yes, good morning, Katropang Rolly. Huwag mabahala sa mga isyong kinakaharap ng Philippine Olympic Committee. Ito ang panawagan ni Cavite 7th District Congressman Abraham Tolentino makaraang magdeklara ng kandidatura bilang Pangulo ng Naturang Olympic Committee. Si Tolentino bilang kasalukuyang Pangulo din ng Philippine Cycling na pang-42 kasapi ng POC na ang kanyang pagtakbo ay bahagi ng layuning magresolba ng kasalukuyang suliraning kinakaharap ng mga atleta sa ating bansa at di dapat maisali ang mga pang-personal na isyu ng liderato para sa July 28, 2019 kung kailan nakatakdang idaos ang halala ng komite. Sa kabila nito, Katropang Rolly, sinigurado ni Tolentino bilang dating chairman ng naturang komite na patuloy pa rin ang isinasagawang paghahanda para sa 30th Southeast Asian Games na gaganapin nga sa 44 na venue sa loob ng ating bansa sa buwan ng November 2019. Nakapaloob sa SEA Games ang 56 na paligsaang pampalakasan kung saan 8% ng mga technical handbook para dito ay nasa ayos na. Yan ang ating pag-uulat magmula dito sa Calabarzon area. Ako naman, Ella Mercado, nag-uulat para sa impilang DWWD Katropa Radio. Iba tayo. Thank you, Ella Mercado. Kanyo si Rolly Cannon. Balikan natin yung usapan namin ni Terence kanina, ni Terence Grana, ni Congress Boy. Endorsement is not legislative interference, no? Ipinag-usapan namin ang endorsement ng Pangulo sa pagka-speaker ni Congressman Cayetano. Malamig daw yung ibang mga bloke, pero marami na rin ang sumusuporta, no? After all, I think they have no other choice, no? At ito namang pag-endorse ng Pangulo, ito'y realistiko. Reality po ito. In fact, if you go back to the previous administrations, no,
yung mga iba-ibang presidente, kahit mula kay Marcos nung araw, kay Cory Aquino, kay Fidel Ramos, Erap Estrada, kay Gloria Macapagal Arroyo, lalong-lalo na, no? Kay Noynoy Aquino, ay talaga namang mayroong unseen hand or unseen hands ang Malacanang, di ba? Aminin man o hindi, talagang mayroon pong pakialam ang Malacanang sa pagpili po ng speaker. Kasi yun ang kinaugalian na sapagkat it is the only way na ang kanyang mga legislative agenda ng isang presidente ay mapapadali sa pag-aproba ng Kongreso, ng Kamara, no? Kung hindi mo kalyado yung Speaker of the House, baka mahirapan ka na isulong ang mga priority bills, sa ilalim ng mga patakaran o mga blueprint ng mga proyekto ng isang presidente na Pilipinas. In this particular case, dito sa presidente na kasalukuyan, yung kanyang mga build projects na maaring hindi masuportahan ng mga kongresista kung hindi niya kaalyado ang magiging Speaker of the House, no? Yan ang problema. So, as a matter of principle, sa papel ay talagang hindi dapat makialam ang executive department dito sa legislative department. Kailangan i-observe ang independence, the total independence of the legislative department. But in reality, talagang pinakikialaman po ng Pangulo yan. Aminin man o hindi. Kasi itong endorsement of the President is just like saying na, hey, itong gusto ko, itong iboto ninyo. Hindi man sabihin ng Pangulo na ito ang iboto nyo. The mere endorsement of Cayetano is a very clear message ng Palasyo ng Malacanang na ang dapat na iboto ninyo sa July 22 ay si Taguig Representative Alan Peter Cayetano and term sharing with Marinduque Representative Lord Alan Velasco. O, di ba? Yan ang mensahe, mga kababayan, no? But let us see. Kasi that will be a very big insult on the President kung ibang iboboto nila sa pagdating po ng July 22, 2 weeks from now. Alright. So, ang sabi po ng Pangulo sa mga members of Congress na kailangan palitan ang saligang batas, no? Regardless kung ano ang gustong ipalit, no? Not necessarily the federal constitution, but according to the President, there is a need for Congress to change the Constitution, no? Hindi ko alam kung anong gustong mangyari ng Presidente. Kasi kahit na daw hindi federal form of government, basta palitan ng konstitusyon. Hindi naman ipiniwanag ng Pangulo kung bakit palitan ang konstitusyon. Maraming mga constitutionalist, maraming mga mamamayang Pilipino ang nagsasabi, no? In fact, there was a survey in the past that Filipinos, majority of the Filipinos, they do not believe that there is a need for a change of the Constitution. Sabi nga nila, there is a need to change the people in the government, not the Constitution. So anyway, ituloy po natin ang ating diskusyon tungkol dyan, mga kababayan. Ito daw nakasundit dam, hiniling na maging heritage ng lokal ng Imos. Mula sa Cavite, si Jen Handugan. Jen, come in. Oo,
Katropang Rolly at magandang umaga. Hinilinga ngayon ng ama ng lungsod sa sangguniang panglusod ng Imos na makabuo, makatakda ng isang ordinansang kikilala dito nga sa Kasundit Dam bilang isang heritage sa natural lungsod. Ang Kasundit Dam batay sa isang pananaliksik na sinagawa ng Culture, Arts at Heritage Office ng lalawigan o bayan ng Imos ay unang itinayo bago pa nag-1780 na inukit naman ni Architect Brother Lucas de Jesus Maria ng Saragossa, Spain na una din ginamit bilang personal na pagmumonitor sa isang irigasyon. Subalit ngayon, Katropang Rolly, tinuturing ang pinakamatandang dam sa buong Region 4 o Calabarzon area o posibleng buong bansa pa. At ito ay anilay matatagpuan malapit sa Ilang-Ilang River, Barangay Malagasang 2, Imos, Cavite. At tayo nga sa Information Tourism and Development Officer na si Edgardo J. Sakilada na kapag napagtibay sa sangguniang panlusod ang Imos, ang Pakasundip Dam ay mapapasama ito sa 17 heritage sites na matatagpuan sa kanilang bayan kasama ng mga matatandang iba pang dam tulad ng Molino Dam sa Bacoor at Tres Cruces Dam sa bayan naman ng Tasa at bukod pa sa historical marker ng Halapan, Poblasyon, Bukandala at Malagasang at iba pa. Matatandaan na ang Cavite ay isa sa mga tinuturing na pinakamatandang probinsya dito nga sa ating bansa matapos lang madiskubre ang Mactan Cebu noong 1521. Ako naman si Jen Handuga para sa impilang DWDD Katropa Radio, iba tayo. Thank you very much, Jen Handugan. Alright, ito yung sinasabi ko kanina. Sabi ng Pangulo, kung ayaw ninyong palitan ng federal ang kasalukuyang 1987 Constitution, it's alright. Sabi ng Pangulo, fine. But change the Constitution. That would really change this nation. Yan. Ano kayang ipapalit kasi sabi ko nga sa survey marami ang tumututol dito sa federal form of government, no? In fact, lumamig po 'yan, di ba? Ang lamig ng issue. Halos wala nang sumusuporta niyan ngayon eh. So the president would like the Constitution to be changed. Not just an amendment to the Constitution but a total overhaul. O di ba? Kasi pag sinabi mong change the Constitution, that is a total overhaul of the Constitution. Yung ginawa ni na Renato Puno sa create ng presidente na consultative committee last year ay mukhang nakalimutan na. At saka yung ginawa ni na Justice Puno ay naka-position po yon sa federal constitution. Di ba? So yung ginawa naman ng mga kongresista sa ilalim ng former speaker Gloria Macapagal Arroyo ay hindi rin katanggap-tanggap sapagkat self-serving na nagsisilbing maganda ang mga provision ng ginawa ng grupo ni Gloria Macapagal Arroyo ay doon lamang sa kanila sa pamamagitan po ng pag-alis ng term limit ng mga lawmakers. Hindi rin katanggap-tanggap. So ano kaya ang ipapalit na gusto ng Malacanang sa 1987 Constitution? Na sang-ayon nga sa maraming mga constitutionalist, maraming mga eksperto sa konstitusyon, including former justices of the Supreme Court, that we have the best, one of the best in the world, the 1987 Constitution. So, tingnan natin kung ano ang dapat ipalit. 8 minuto na po makalipas ang alas 9 ng umaga sa kanyon ni Rolly Cannon. Magbabalik tayo hanggang alas 10 ng umaga. Pakinggan po ang top of the hour news pagkatapos ng pagpapakilala ng himpilan. Ito ang DWDD 1134 kHz
balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Hornet 95, wind calm runway 02 right, clear to land. Clear to land, Hornet 95. We measure time in seconds. Distance in nautical miles. Fuel in pounds. And power with thrust. Along with the courage, dedication, and patriotism of our men and women, it is our duty to keep this country strong and sovereign. Guardians of the skies, bearers of hope, champions of peace. Pagdayon, Philippine Air Force. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyo si Rolly Cano.
pag-ibig ay lubos para sa kinabukasan. Ang Civil Relations Service ay inyong maaasahan. Impormasyon para sa kahandaan at kaligtasan ng bayan. Ang Civil Relations Service, ituloy ang bayanihan. Teritoryo protektahan at ating kalayaan para sa kapayapaan. Para sa kapayapaan. Aalis ang sitay, natidestino sa lugar na magulot. Maraming away, siya'y hakbang papalayo at ilingon-lingon sa amin na mabigat ang kalooban. At lalapit ang nanay ko, magtatanong kung saan at kailan siya babalik sa amin. Lumuluha ang nanay ko at yayapos sa kabiyak, magsasabing mag-ingat ka. Siya'y magpapayo sa amin, pakabait lang daw kami, huwag pabaya sa aming sarili. Isang mahigpit na yakap, mga halik sa aming pisngi bago siya lumisan ng bahay. Lumipas ang mga araw, nag-iisip na pupuyat, naghihintay ang aming nanay. Bigla na lang may dumating, isang mensaheng madilim, galing sa kampo ni tatay. Ang nakasaad sa sulat, huwag daw kami Alright, ituloy natin ang kanyon ni Rolly Cannon hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Alright, kanina pinag-uusapan namin yung kaguluhan dito sa Kongreso sa pagpili ng Speaker of the House na tinapos na ni Presidente. Ngayon, ang Senado mukhang mananatili si Senator Tito Soto as the Senate President, no? Mukhang sigurado si Tito Soto na maging Senate President muli. Maagap kasi ito si Senator Soto. Inayos kaagad yung mga
committee chairmanship na pinaghati-hati. Alright, so walang problema dito sa Senado, but senators are still cool on the political chacha doon sa panawagan ng presidente na palitan ang saligang batas, no? Sabi ko nga, ang saligang batas ay nandiyan. Maraming mga nagsasabi na mga eksperto sa konstitusyon na walang problema, no? Sabi dito ng presidente, if not for federalism, what needs to be changed in the 1987 Constitution? Nagtatanong siya. Ang aking kinatatakutan dito, yung mga amendment in the Constitution na tinatawag na mga economic provision in the Constitution, no? Lalong-lalo na po itong amendment sa provision ng ating saligang batas sa ownership ng mga dayuhan, no? Sapagkat ang recommendation ng mga economic managers of the president ay kailangan baguhin ito at magkaroon ng kaluwagan dito sa ownership, capitalization ng mga negosyo na pag-aari po ng mga dayuhang mga negosyante dito sa ating bansa. 100% ownership ang kanilang gustong isulong dito sa ating bansa. Ako po'y nangangamba doon. I am very apprehensive doon sa proposal na amendment to the Constitution as part of the so-called economic provision na alisin ang provision sa pagbabawal sa mga dayuhan sa pagmamay-ari ng negosyo na 60-40 in favor of the Filipinos, no? Mukhang isa yan sa mga tinatarget na provision sa 1987 Constitution para magkaroon ng 100% ownership ang mga dayuhan dito sa ating bansa. Okay, ituloy natin ang palatuntunang kanyon. Kasama po ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Cannon. Ang paglilinis daw sa Philippine National Police ay umabot na sa 2,400 cups ang mga nalinis. mga pinalitan na dinidisiplina ngayon ng pamunuan ng PNP. At may assurance si General Albayalde na tuloy ang internal cleansing sa Philippine National Police. Mayroon daw po na total of 2,400 police officers with various administrative cases have been dismissed from July 2016 to June 20 this year as part of the Philippine National Police Internal Cleansing Program. Ito po yung sinasabi ni Albayalde. Di ba? Mayroon na namang kaso ngayon ng pulis dito sa nangyari sa Pasig. Isang pulis
pinagbabatukan yung 8 years old na bata doon sa basketball court. Alright, tuloy tayo. 23 minutos. Makalipas po ang alas 9 ng umaga. Nasa linya po natin si Lieutenant General Cerelito Sobihana ng Armed Forces of the Philippines. Hingan natin si General ng update tungkol dito sa dalawang Egyptian na ISIS daw na nasa Sulu na nagbabalak na magsagawa po ng mga suicide bombing dito sa area. Magandang umaga po, sir. General Sobihano, sir. Good morning to you. Magandang umaga din, Kuya Rodi, at sa mga nakikinig sa programa mo. Opo, nasa mga balita po ngayon itong kilohertz Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kilohertz Katropa Radio. Iba tayo. Magawa ng mga proactive measures para sa ganon, hindi na maulit muli ang karumal-dumal na pagpapasabog kung saan mga kababayan natin na inosenteng sibilan ang nabibiktima. Ito'y, although sabi mo, this has been validated, pero tuloy pa rin po yung pagkalap siguro ninyo ng mga additional information to further validate the activities of these Egyptians dito po sa area, sir. Ganun ba yun, sir? Yun nga po, tuloy-tuloy naman po intensified yung ating information collection. Para sa ganon magkaroon din tayo ng magandang paghahanda, no? At mayroong nga kasabihan, prevention is better than cure. Kaya proactive po yung measures na ginagawa natin. Maganda ngayon at ang ating mga counterparts sa civil government ay very cooperative, supportive sa ating effort. Kasi alam po ninyo, umiiral pa rin po yung batas militar dito sa Mindanao. Yung mga checkpoints po ba ay activated dito sa mga areas nito para ma-prevent po ang mga aktibidad ng mga dayuhang ito, sir? Since the declaration of martial law, intensified yung ating checkpoint operations, we enforce for a few hours from 10 o'clock in the evening to 4 o'clock in the morning. Tuloy-tuloy po yan, Kuya Ronnie, sustain yung ating ginagawang pag-implement ng martial law. On top of that, tinitingnan din natin yung ating counterparts sa civil government kung ginagawa yung trabaho nila. So ika nga, Kuya Ronnie, whole of the nation and whole of the government approach yung ginagawa natin. At saka siyempre, I think you are also coordinating with your counterpart dito po sa Philippine National Police. Ano po? Opo, lahat po with EO 70 issued by the President, yung whole of the government on whole of the nation approach. Everybody is involved, no? And even the community as a whole, naging part, they are part of the stakeholder that should be involved dito sa pagsulong natin ng kapayapaan, katahimikan dito sa Central Mindanao at across the region. Maiba tayo, sir. Gusto ko pong makakuha ng update sa iyo tungkol sa aktibidad ng mga komunista, itong New People's Army in the area. Kumusta po ang mga aktibidad nito? Mayroon ba tayong mga recent encounters? Mayroon bang mga sumurrender na mga members of the NPA? Dito sa area ko, Kuya Rolly, medyo minimal yung CPP-NPA. Yung programa ng ating Pangulo, yung left and right or stop and hard approach, ginagawa po natin, no?
while we are doing focused military operations, tuloy-tuloy po rin yung ating ginawang operations other than war. No? And we welcome surrenderers. Maganda at meron tayong national program to this effect, yung ICLIP, yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program. So very attractive po yun sa kanila at nakikita naman din po natin na yung punot dulo ng nila sa grupo na yan ay kahirapan. So kasi nakapaloob na po yung livelihood dyan sa programa na yan. So lately, mayroong mga nag-surrender sa parte ng Sultan Kudarat at yung coastal area of dito sa may Palimbang, Calamansig, and Dibak. So sustain po yung effort natin in close coordination with our counterpart from the civil government. Yung pong sinusuportahan ng ating gobyerno na pakikipag-usap sa mga rebelde na komunista on a local level, okay, itong localized peace talks. Kumusta naman po? Ongoing ba? Marami bang ito po'y isinasagawa ba ng mga local government units diyan sa area in coordination with the military, sir? Napaka-effective po. Ang ginagawa po natin, aktibo yung mga municipal mayors, even down to the barangay captains, with all the support of the provincial government. Kaya nakikita natin malaking reduction sa hanay ng NPA itong programa ng ating Pangulo, yung localized negotiation with the CPP-NPA. Lieutenant General Cirilito Subiano, sir, nasa iyo po ang pagkakataon, baka may mensahe kayo. Yan lang po, hiningi lang natin yung tuloy-tuloy na kooperasyon at suporta ng bawat isa dahil itong although it is our primary mandate, but it is the responsibility of everybody. So kung tayo magtulong-tulong, tiyak makamit natin yung long and lasting peace and progress, not only here in Western and Central Mindanao, but across the Philippine Archipelago. All right. General Subiano, sir, thank you very much for your time and mabuhay po kayo. Thank you po. Salamat din, Kuya Rolly. Thank you. Kanyo si Rolly Cano. "31 minutes after 9. Pakilala muna tayo muli ng ating himpilan. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
air surveillance to COI at our border vicinity from your patrol area. Over. Search, this is Alpha Whiskey. COI identified at the vicinity 1.5 miles southwest of our border territory, bearing 105 degrees, approximately 2 nautical miles from my position. Over. General quarters. All hands, man your battle station. All hands, man your battle station. Switch on gun drive. Foxtrot, this is research. You are directed to conduct FOI high-risk PBSS to the reported COI, presently stating at vicinity 1.5 nautical miles southwest of your current position, on course 270, speed 8 knots. Over. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Foxtrot, this is Lotus. Ganda ng endings. Over.
DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na. Magandang umaga. Mahigit 150 pang miyembro ng Unyon ng Mag-uuma sa Agusan del Norte ang tumiwalag sa pagbibigay suporta sa teroristang grupo na CPP-NPA at sa halip ay nanumpa ng katapatan at alyansa sa gobyerno. Nangyari ito sa katatapos lamang na Peace Consultation Dialogue sa Barangay Bitan-Agan, Butuan City sa Agusan del Norte, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Butuan City at mga tropa mula sa 23rd Infantry Masigasig Battalion. Ang UMAN ay isang organisasyon na kaalyado ng naturang grupo sa bahagi ng Agusan del Norte. Ginagamit ito ng teroristang grupo para makapanghikayat ng mga magsasaka bilang manpower, finance at logistics. Pinangakuan naman ng bawat miyembrong nabubulag na umanib dito ng lupa na kanilang sinasaka. Tinalakay sa naturang dialogo ang mga isyu ng mga residente at mga dating miyembro ng UMAN sa lugar. Kabilang na dito ang seguridad sa lupain, kabuhayan at trabaho, youth recruitment at ang kayusan at kapayapaan sa lugar. At yan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako po ang inyong katropang si Jasmine Oliveros, nagbabalita sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Kanyo si Rolly Cannon. Tuloy po tayo sa kanyon ni Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga. Kanina, nabanggit ko ang possible replacement ng U.S. Ambassador to the Philippines na si Sung Kim. Mukhang papalitan siya ni Mina Chang na dito sa isang periodiko. Isa pong akala ko parang sa mga pelikula na James Bond maganda. Mina Chang, Amerikana pero parang Chinese mestiza ito. O kaya Korean din siguro. Kasi itong si Song Kim na kasalukuyang U.S. Ambassador to the Philippines ay half Korean and half American. No? Ito pong si Chang ay isang alumna of the Harvard Business School in America. No? Siya po ang U.S. State Department Deputy Assistant Secretary for the Bureau of Conflict and Stabilization Operations at mayroong extensive experience in conflict areas
such as Afghanistan, Iraq, Somalia, and Nigeria. Ito pong si Miss Chang ay napapabalita na ngayon na siya po ang choice ng Washington para pumalit kay U.S. Ambassador Sung Kim. Alright. Pangalawa na po ito, si Chang, na babae na representante o ambassador ng Estados Unidos to the Philippines. Ang nauna dito si yung former counselor of the State Department, si Christy Kenny. If you recall, si Kenny, who served as the ambassador to Manila from 2006 to 2009. Prior to joining the Bureau, ito pong si Chang ay isang Chief Executive Officer of the International Non-Government Organization or INGO. All right, so we'll be having a new U.S. Ambassador to the Philippines na Mina Chang, ang Deputy Assistant of the U.S. State Department. Matinik ito. Matinik ito. Tingnan natin kung bakit may pagbabago. Sapagkat okay naman itong si Sung Kim, mga kababayan, na matagal-tagal na rin dito sa Pilipinas. Alright. So tuloy tayo dito sa ating mga iba pang dapat matalakay sa programa. Mukhang lumalalim ang kontrobersiya dito sa paggamit ng glutathione dito sa ating bansa sapagkat napakadaming gumagamit nito, mga celebrities, mga negosyante, mga gustong magpaganda, no? Mayroon pong abiso, may warning ang FDA na iwasan po ang paggamit ng glutathione. This is now being advertised in the television as well as in radio. Mga periodiko na pampaputi po ito. Ito pala ay isang gamot. Gamot po ito. Gamot sa atay. Na ang side effect ay pumuputi ang isang tao. May warning po ang FDA na maaring ang patuloy na paggamit ng gluta ay maaaring magresulta ng transmission of infectious agents such as HIV and Hepa B and C. Kaya mukhang maghihigpit po ang Food and Drug Administration sa paggamit po ng glutathione dito sa ating bansa, no? Marami ang gumagamit nito. In fact, this is a lucrative business now. Even in the internet, diyan po sa social media, marami po ang nagtitinda nito. Napaka-delikado pala nito, no? Kaya binibigyan ko po ng diin dito sa ating programa para makatulong tayo, no? Yung mga gumagamit nito, proper consultation and advice coming from a physician, no? O kaya itong mga specialist bago tayo gumamit ng glutathione. Itong produktong ito should not be used for other purposes because it is used to cure illnesses, no? Mga kababayan. So, magkonsulta muna kayo, ha? Yung mga ka-start lang,
May narinig akong isang doktor masama pala ito kung mayroon ka ng sakit sa atay, no? At saka sa kidney, pagpatuloy na ang paggamit ng glutathione ay maaring this can affect eventually the nervous system, the heart, and the nervous system eventually kapag patuloy po ang paggamit nito. Alright, 49 minutos po makalipas ang alas 9 ng umaga. Kanyo si Rolly Cannon. Tuloy tayo sa kanyon ni Rolly Cannon at dito sa Maynila mukhang tuloy ang paglilinis ng bagong halal na alkalde na si Isko Moreno. In fact, sa Quezon City, ang balita sa Balintawak ay naglilinis na rin si Mayor Joy Belmonte. Mukhang ginagaya ka, Mayor Moreno, diyan sa Maynila, no? Kailangan po mapanindigan po ito hanggang sa matapos ang termino ni Mayor Isko. Ang balita kaninang umaga, marami ang mga tambak naman basura. At mayroon yatang mga police officials na pinaparelieve ni Mayor dahil sa patuloy na pagprotekta dito sa mga illegal vendors na ito dito sa City of Manila. Kailangan siguro, ang problema dito, baka maubos naman Mayor Isko Moreno ang oras mo dito sa paglilinis. Alalahanin natin na hindi lang sa paglilinis ng Maynila ang problema ng syudad. Ang dami ding problema ng syudad. Yung utang, nanggagaliiti si former Mayor Erap kahapon. Sabi niya, tingnan nilang record. Wala akong iniwan na utang dyan. Nag-iwan daw siya ng 4 billion, pero sa computation ni bagong Mayor Moreno, ay ang natitira na lamang, binasa ko nung isang araw, less than 4 billion yata. Doon sa sinasabi ni Mayor Erap, 10 billion. So anyway, nandiyan naman ang COA, di ba? Nandiyan naman ang COA. Dapat siguro ipa-audit ang lahat ng mga gastusin diyan sa siyudad ng Maynila para mawala na itong kontrobersiyang ito. Nagtuturoan po, mga kababayan, ang bagong mayor at saka ang dating alkalde ng siyudad ng Maynila. Alright, ituloy natin ang ating palatuntunan. Sa headline po ng isang periodiko, sinasabi na ang paglunsad ng isang coup d'etat ng militar ay possible. No? Kung ito daw po na corruption at iba pang mga problema ay
hindi mabibigyan po ng solusyon. This is, I think this is according to the President, no? The President has warned the public that the military could mount a coup because problems on corruption, illegal drugs, terrorism, and rebellion persist. This is according to the President, no? The President said on Monday the military was getting restless and called on lawmakers to work to change the Constitution. Yan. So ito pala yung dahilan kung bakit gusto ng Presidente na palitan ang kasalukuyang unitary presidential form of government to any form. Ha? Sabi ng Presidente dito sa isang periodiko, federal or not, the Philippines needs charter change. No? Sabi ng Pangulo, if you do not want federalism, change it. Whatever. Change the Constitution for whatever form that you would really change this nation. Ito po yung sabi ng Pangulo. But ako, di ko makita kung anong dapat na forma ng ating konstitusyon, no? Noong araw po sa panahon ni Presidente Ramos, if I may recall, isinusulong po noon yung parliamentary form of government, no? Naalala po ninyo yung grupo ni dating Speaker Joe de Venecia, sina Attorney Lambino nung araw, no? They were pushing for the change of government and the change of the Constitution towards parliamentary form of government na hindi rin po nag-prosper, hindi rin po naging successful sapagkat mukhang ang tao talaga ay hindi nakahanda sa bagong forma ng ating gobyerno. During the campaign, naalala po ninyo, one of the campaign promises of the President is to change the Constitution from the unitary presidential to federal form of government. No? Nabanggit ko na nga po sa inyo in the past that last year si Presidente po ay nag-create ng isang consultative committee headed by former Chief Justice Renato Puno na itong kanyang mga kasamahan po dito sa consultative committee, they work for about 5 months, no, in the making of a new draft of a federal constitution. Mga kababayan ko, ay nangyari naman po yan, no? Napapansin ko, wala na po tayong naririnig tungkol sa federal constitution na isinumite ng grupo ni dating Chief Justice Renato Puno to the President. Ang alam ko doon ay yun po ay nireview ng Palasyo ng Malacanang. That was reviewed by the President for almost 1 month. Then the President submitted the finished product ng kanyang consultative committee, itong bagong draft of the Federal Constitution to Congress by the then Speaker of the House, Gloria Macapagal Arroyo, no? Naalala po ninyo, no? Nung grupo ni Arroyo, sina Representative Andaya, na hindi po sinunod ang federal draft of the Constitution na ginawa po ng Consultative Committee na pinangunahan po ni Puno, but instead ang grupo ng dating Speaker of the House na si Gloria Macapagal Arroyo ay
gumawa ng sarili nilang draft ng sarili nilang federal constitution na hindi po naman tinangkilik ng Kongreso. So anyway, tingnan natin sapagkat malapit na po ang convening of the 18th Congress na pamumunuan po ni Alan Peter Cayetano. Tingnan natin, mukhang maaring ma-pressure dito si Alan Cayetano sapagkat the President is really pressing Congress to change the Constitution. Mukhang ang gusto ng Pangulo, priority aside from the national budget ng Pilipinas na maaring pag-usapan 2 to 3 the earlier better. Nga, aprobahan po ang budget ng 2020. The next year's budget. Maaring simulan kaagad yan at maaring ang mga aktibidad po ng House of Representatives ay hindi lang sa budget kundi pati dito sa pagpapalit ng saligang batas ng Pilipinas. Mga kababayan, samayin niyo po ang palatuntunang kanyon na napapakinggan sa DWDD Radio alas 8 ng umaga hanggang alas 10 po ng umaga. Maraming salamat sa mga nakinig sa 1134 kHz at nanood sa Facebook Live sa Katropa DWDD. Maraming salamat sa News Department and Technical Department of this station. Maraming salamat sa assistance at ang iyong lingkod ay magbabalik muli sa araw ng bukas. Ito po si Rolly Cano nagsasabing I pray for peace. Kanyon! Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Cano sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The principle of service above self is at the heart of the Special Forces. Green Berets silently work behind the scenes both in combat and civil military operations. Role models of courage and determination that inspire a nation. It is disheartening to see the great divisiveness created by those who wish to tear us apart. Where is the dialogue for peace? Each time communist terrorists and religious extremists wage war, not only the soldiers pay the price. Every Filipino pays the price. Millions of taxpayers' hard-earned pesos have paid for these wars, taking away much-needed money from communities that need it most. But we can choose to initiate change. It doesn't matter what our profession is, what culture we were raised in, to which group we belong, or what name we call God. Every one of us has the responsibility to do our part towards attaining long-term peace and development.
The Special Forces have been empowering stakeholders to achieve this goal. Together, we can take on obstacles too great to overcome. Wala sa pinipili. Humihingi po kami ng tulong, kooperasyon. Kasi po para po sa atin lahat ito. Proactively prevent terrorism by training leaders of the future. By enjoining every sector of society to unite and fight injustice. War is not the only path to peace. To subdue the enemy without fighting is the greatest skill mastered by the Special Forces. Mula sa pagpatayo ng school na to, project namin at saka yung SF company, binigyan na lang kami ng barangay hall at saka yung cover court, may tubig na. Yun ang difference talaga yung kapayapaan dito sa Upper Galayan. Mula lang sa pagpatayo ng school. Yung gulo ngayon wala na peaceful na ngayon dito sa amin sa Upper Galayan. Through unconventional warfare, we resolved a 2-decade-long tribal conflict, which allowed the community a chance to develop and thrive in peace. Yung area namin, kung hindi SF ang namuno dito, hindi talaga ma-peaceful kasi noon may mga rido-rido din. Ngayon, wala na. Peace made possible by winning the hearts and minds of even the enemy. Yung mga SF, nagsama kami, naglaban sa Abu Sayyaf. Ayaw namin yung gulo dito sa Basilan. Ang gusto namin peace. Sana makamit natin ang kapayapaan dito sa Mindanao. Magkaisa, Muslim at Christian. Kung ano man yung maiabot namin na tulong sa inyo para sa kapayapaan dito sa Basilan, handa po kami umalalay sa inyo at sumuporta sa inyo. Peace that inspires terrorists to voluntarily surrender. Makuha natin ang kapayapaan pag huminto na lahat ang mga kalokohan dito sa Basilan, lalong-lalo na ang mga Abu Sayyaf na yan. Wala tayong mapapala doon. Kung hindi patay na lang, tulungan natin ang SF. Handa silang tumutulong sa atin, bayan. The Enhanced Comprehensive Local Integration Program reintegrates former communist terrorists back into society. One of many programs that encourage Filipinos on the other side of the law to return without bloodshed. If all means fail to resolve conflict peacefully, paratroopers always have a reserve. A plan B. A course of action to arrange the meeting between evil and their judgment. Special reconnaissance and direct action are our most effective capabilities. Not long after our new assignment in Sulu, we brought justice to the 21 victims of the Sipadan kidnappings in the year 2000. The 19-year hunt of Abu Sayyaf sub-leader Anga Aji and his men came to an end. A message to our enemies that never shall evil triumph over good. Success is not only measured by body counts or firearms recovered, but by intangible victories, such as smiles from a grateful people, sincere friendship with families, and genuine love from peaceful communities. There is no force more powerful than love. This is how we come together as a nation. This is why we fight. For the future that we hope will be so much brighter. For those we care about. For lasting peace and development. For the Philippines that we love. A leader doesn't just strive to make Fighting soldiers from the sky, fearless men who but jump aspires to and make a die, difference. men who mean just what they say,
brave men. Members of hope, champions. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Sumbungan ng taong bayan, sandigan ng mamamayan, tropa, programang dekalidad sa pagtalakay sa isyu ng bayan, pinalalawak ang kaalaman ng sampayanan ukol sa sanlatahan, nag-uugnay sa mga kasundaluhan at lipunan, higit ang pagbubukat sa kamalayan ng bawat Pilipino para sa bayan. Lunes hanggang Biyernes, mula 10 hanggang 11 ng umaga sa DWWD Katropa Radio. Kasama si Katropang Amihan Sabilio. Tropa on DWWD. Good morning mga katropa. Welcome po sa programang Tropa. Kasama po ang iyong lingkod, si Katropang Jasmine Oliveros. Kasama po natin ngayon si Miss Perla Teves. At mayroon po tayong bisita mula po sa PVAO. Abangan po natin yan mamaya. Mga katropa, magandang araw po muli. Maaari niyo po kaming subaybayan sa ating Facebook Live, Katropa DWWD-CRS Virtual RTV. I-like, i-share, and i-follow niyo na po. Sa araw po ng Miyerkules, July 10 ngayong taon, makakasama po natin si Dr. Pilar Ibarra ng Medical Officer 5 and Chairperson of the Disability Rating Board. Magandang umaga po, Ma'am Pilar. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa ating katropang si Ma'am Pilar Teves at sa lahat po ng katropa na ating Ma'am, sorry. Ma'am Perla po, na-twist ko po yung pangalan na pagpalit ko. Pasensya na po, Ma'am. Ma'am Perla Teves. Good morning to you, Jasmine. To our lady guest, Dr. Pilar Ibarra of the Philippine Veterans Affairs Office, the Armed Forces of the Philippines, the CRS Civil Relations Service Virtual Radio TV operating at 1134 kHz, Radio DWWD, the avid listeners and viewers, the veterans, retired soldiers, and their dependents, good morning to you all. As usual, this is Wednesday, so this time is Philbet's time. And we are so thankful at the outset to our guest today for giving us this opportunity. Kasi ang dami kayang mga tanong about the hospitalization program of PVAO. So thank you very much for coming here. Alam mo, in demand ka talaga. I know that. So may mga callers tayo na, ano pa bang ibang information? Meron pa kaming hindi alam kasi parang bitin yung program yun noon eh. Bitin ba? Ay, nakaraan po ba? Nag-guest na po si Ma'am? Yes, that was last April. Kaya tuloy natin ngayon. Ito yung ating part 2, Ma'am Perla. Siguro, before we proceed, I would like to announce, before I forget, sige po, that this coming July 16, the Filipino War Veterans Foundation invites the veterans, retired soldiers, and their dependents to attend a medical mission to be held at the covered court of Barangay Bulihan, Silang, Cavite. Sa Silang po. Yes. July 16 po ito, Ma'am, ano? Yes, that's Tuesday. For this medical mission, the beneficiaries are going to have free medical consultation, blood pressure test, electrocardiogram, blood sugar test, medicines, food supplements, wheelchairs, and reading classes for those who are in need of these devices. And doctors and nurses, medical technicians, and staff will be on hand to provide the necessary medical services. Now, this event will be held in partnership with the Philippine Veterans Affairs Office, or PVAO, the Veterans Federation of the Philippines, in cooperation with the Veterans Memorial Medical Center,
with volunteers from Kampilan Peacekeepers Association and Silang Armed Forces of the Philippines Retirees Association Incorporated, or SAFRAI. For those who would like to inquire about this activity, they can call at 519-9928. And please don't forget that date, Tuesday next week, July 16. And also additional information for those who would like to enroll in our free technical vocational courses. Presently, ongoing ang enrollment until July 15 because classes will start on July 18. The courses offered are computer system servicing, automotive servicing, cookery, refrigeration, and air conditioning. For a period of 5 months, and classes will be conducted half-day sessions from Monday through Thursday. 4 days lang po. Yes, 4 days lang. Pero 5 months ang 5 months po. Yes. So, libre yun Opo. Malaking bagay po na libre yung training na yun, yung pag-aaral po na yun. Kasi kasi yung mga computer courses po ay mahal sa mga pribadong eskwelahan. Totoo yun. And so far, Fieldvets have graduated already more than 5,000 Fieldvets scholars. Opo. So it's still continued. Though we survive on donations, pero sawa ng Diyos, hindi pa naman kinakapos. Marami naman po natutulungan, kaya blessed pa rin po yung Fieldvets. Yes, we thank all the donors and benefactors for this project. Ayan, now, ma'am. I think we can proceed Yes, with po. our main topic today. Okay po. Now, it would be very helpful to us if our guest is going to tell us about herself first. Sige po. Can we go to that aspect? Dr. Pilar, sino po ba si Dr. Pilar? Ano po ba ang ginagawa ni Dr. Pilar sa PVAO? Go ahead po. Hindi po. Ako po yung Medical Officer 5 at Chairperson of the Disability Rating Board. So, naatasan po akong to look at after the health needs of our employees, basically our employees, and also po yung lahat ng mga health-related projects of the PVAO. At saka po as the Chairperson of the Disability Rating Board, yung adjudication of disability pensions of yung mga AFP retirees. AFP retirees lang po, ma'am, pati po yung mga veterans. Hindi, yung pag naging disability pensioners yan, magiging namin pensionado. I see. Doctor, when we say disabled, what does it really mean? Cannot walk na? Not necessarily, kasi iba't ibang klase naman po ang disability. Meron pong physical disability, which may be due to a battle-related or non-battle-related injury. Tapos po, meron pong mental disability, at saka yung mga medical disabilities. Ganun po. Okay, so what happens with when you assess a patient, We give the rating. a veteran? You give the rating? Based on the physical examination of the patient, and we have a book to follow, yung USVA Schedule for Rating Disabilities. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng konting brief description about po dun sa kung paano, yung proseso po, ma'am? Kung paano po ang Isa ngayon po, kunyari, isang sundalo na nag-incur ng service-connected disability, dapat mako-confine siya sa VLUNA or sa AFP Medical Center for the board to be boarded as a certificate of disability discharge. So pag a-assess siya doon, so we'll undergo all the examinations, and tapos i-discharge siya as a CDD, yun na nga, Certificate of Disability Discharge. And then yung paper niyang yon ibibigay sa PGMC, Pension and Gratuity Board. And then yung po ay saka mapupunta sa PVAO, and we will adjudicate for the rating of the pensioner. Question lang po, ma'am Perla, pasensya na po. What if, nabanggit niyo po, ma'am, kasi na kailangan sa AFP Medical Center lang po siya or hospital po siya ma-confine. What if po yung retired personnel is hindi po umabot sa AFP hospital? What if sa private po? Hindi po talaga siya? Hindi po considered po yun. It should be boarded as CDD ng
Sa AFP Yeah, Hospital. sa AFP Medical Center. I see. Ang pangalan na yata ng ano ngayon is AFP Health Services Command. I see. Okay, so yun mayroong Viluna, di ba Viluna General Hospital dati yan. Opo. Tapos naging AFP Medical Center. Parang ngayon, i-consolidate na nila lahat yung AFP Health Services Command. Health Services Command po siya. Okay. So with regard po dyan, ma'am, mayroon po ba tayong certain program for them? Ano po ba yung hospitalization program po na ito? Okay. Yung PVAL, we'll talk about the PVAL, VMMC, Veterans Hospitalization and Medical Care Program, no? Which actually matagal na to nag-start kasi ang hospitalization benefit matagal na rin sa PVAL. Isa yan sa mga benefits na na-enjoy ever since mga 1970s, 80s pa yan. Matagal na po pala. Pero nag-evolve na lang through the years hanggang sa mas pinaigting at ginawang mas maganda starting 2013. So this is a program that provides medical care, hospitalization and medical care benefits to Filipino veterans and their dependents through the Veterans Memorial Medical Center and other PVAL VMMC accredited government and private hospitals nationwide. Yung mga hospitals na to are all PhilHealth accredited. So we looked into the website of PhilHealth and yung lahat ng mga PhilHealth accredited hospitals, whether government or private, basta nando sila sa listahan na yon at na-confine yung considered na sila as an accredited hospital. But it is of course preferred that we have memorandum of agreement with them. So unti-unti, like at present we have over 230 hospitals with which we have MOA with regards the PVAL, VMMC, VHMCP. So ang objectives kasi nitong programang to ay to address the healthcare needs of all the veterans and their qualified dependents who do not have convenient access to VMMC, especially those to far-flung areas. As we know, yung VMMC kasi is the only hospital for veterans all over the country. Unlike in other countries, iilan lang ang veterano nila pero talagang marami silang ospital for yung veterans. Tayo, marami tayong veterans pero iisa lang. So target sana noon na magkaroon man lamang ng isang veterans hospital sa isa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ko alam kung magkakatuparan yon. But sa ngayon, ang nangyayari na lang is we will extend this program sa mga veterans wards na i-establish. No? Tapos, this also will provide for reimbursement and subsidy of hospitalization expenses, including medical procedures on selected drugs and medicines. Yun. I see. Marami po palang makukuha or mabe-benefit yung mga veterans natin para sa hospitalization program na ito. Okay. Sino-sino po ba yung mga eligible na kumuha ng benefit sa programang ito, Doktora? Okay. So, all veterans and their qualified dependents. Pag sa veterano, no, we have the World War II veterans and the post-World War II veterans. No? Yung mga post-World War II veterans, yun yung mga nag-serve sa Korean War, yun ang tinatawag na PEFTOC guerrillas. Yung sa PhilCAG, yun yung nag-serve sa Vietnam War, and those soldiers killed in action. At saka lahat ng AFP retirees. No? So also, dependents of World War II veterans, and also dependents of AFP retirees, and dependents of post-World War II veterans and soldiers killed in action. So pag sinabi mo na dependent, ano bang ibig sabihin ng dependent na isa, no? Sa PVAL definition, it's below 18 years of age at saka yung wife, yung spouse and children who are below 18 years of age. Kasi sa ibang ahensya, it's 21 eh. But this one, it's 18 years of age.
Regardless po kung babae or lalaki, Doktora. Ay, opo. Siyempre po. Siyempre, gender and development tayo. Yes. But, pag kunyari, let's say, may kapansanan, no? Physical and mental incapacity, that would render them na dapat dependent sila sa kanilang mga magulang. May mga conditions like that. Like, for example, congenital anomalies, like for example, cerebral palsy, or yung mga any accidents which have resulted na maging, yung baldado for the rest of his life, at dapat maging dependent sa magulang, regardless of age. Pero dapat natamo niya yung injury na yon o yung disability na yon or yung sakit na yon prior to the 18 years of age. So pagka lumagpas ko kunyari pa na 19 years old tapos na-detect po na meron siyang ganoong illness, hindi na po siya qualified. Oo. So it's dapat below 18 years of age. Tapos yun ang sinasabing eligible dependent. Regardless of age, kunyari, let's say yung batang to born with cerebral palsy, all congenital yun, all throughout his life, considered siya as an eligible dependent. Which means, pag kunyari, let's say, may additional pension yon pag kunyari may death pension. Or kunyari, disability pensioner yung kanyang tatay. So, may additional pension yun of about 500 kung eligible dependent siya. Kasama rin yung sa as definition. Also, other benefits such as, ito nga, yung VHMCP available sa kanila rin. I see. Ma'am Perla, may question po kayo. Gusto ko lang i-point out, maganda yung sinabi mo kasi parang yung pensioner na siya, that's throughout life. Opo, kung death pension. Pero hindi yung disabled na sa disabled po, pag kunyari disabled siya at rated siya as 100%, may additional pension po at yung sa wife and all eligible dependents, yung below 18 years of age. So they will get each 500 pesos additional. That's lifetime. Opo, lifetime. Hanggang buhay po yung veterano. Hanggang buhay yung veterano. Yung disability pensioner. Yung disabled na dependent, kung namatay na yung veterano, lifetime pension ba ang ma-receive nung dependent? Hindi po eh. Pag namatay na po yung really? Disabled pensioner, wala na rin po yung pension na yun. Pati doon sa asawa po. Kasi so, yung lang po talaga yung nag-hold ng for pension, yung veteran talaga. Kumbaga, sa kanya yung mother pension eh. Pag nawala na po yun, wala na rin po yung pension. So namatay pa yung veteran, nawalaan pa ng benepisyo. At saka tingnan nyo, ang 100% ng disability pension is 1,700 pesos only. Sa ngayon, because of the law, RA 6948, as amended by 7696, nasa 1,700 lang. Imagine, putol yung parehong paa mo o putol yung parehong kamay mo, 100% ka ganyan. So, PVAW, meron naman kaming legislative initiatives na para naman to address this problem. Kaya lang, nai-increasean. Sa ngayon, may pending bill sa Congress na nilalaban sana namin na gawin man lamang yung 100% na bayaran man 10,000. Tataasan po. Taasan kasi ano naman ang makukuha mo sa 1,700, di ba? Mahal pa po yung gamot. Mga gamot-gamot. O parang nakakatawa nga. Ibig sabihin, pero talagang hindi na realistic. But we just can't change it because it's a Republic Act. So we have to amend sa Congress. Ganun po. Kaya isa po yun talaga sa matagal na rin po namin hinahain. Sana naman pakinggan naman po at baka naman may pag-asa. Sana. Sana nga po kasi malaking tulong din po yung 10,000 para sa isang sundalo na 100% disabled. Hindi lang po sa hospitalization, pati po sa mga gamot na kailangan niya. Okay. Ito nga pala, yung tinanong mo yung sino eligible for these benefits. Like, maski na yung tanong mo kanina, no, hindi siya PVAW pensioner
dahil wala pa siyang 65 years of age. So he's considered as an AFP retiree. All AFP retirees who have been honorably discharged ay pwede sa benepisyong to. So your father can avail of the services of the VMMC. Your father and your mother and all, meron ka pa bang kapatid na below 18 years of age? Meron po. Actually, mga katropa, yung dinidiscuss po ni Doktora, kanina po kasi, bago po kami nag-ere, nagtanong po kasi ako sa kanya about kung talaga po bang veterans lang po yung eligible sa programang ito. Yung father ko po kasi is a retired AFP personnel na hindi pa po siya nagre-reach ng 65 years old po, ma'am, no? Yes. Yan, hindi pa po siya nagre-reach. Pero tinanong ko po kasi sa kanya kung qualified na po ba siya to avail this program. And Yes. according po kay Doktora, ay pwede na po. Kaya yun po. Yung question mo po, ma'am, na kung mayroon pa po akong kapatid, mayroon pa po kasi akong 7 years old po ata na maliit na kapatid. Oh, so ano rin siya, as an eligible dependent, pwede siyang sa VMMC. I see. And also for this Apo, program. ano po yung mga requirements po, ma'am, sa mga katropa natin na nanonood para po doon sa dependents po? So, may listahan ng mga requirements yan eh. Okay, so, dapat may reimbursement form. Apo. No? And then, statement of accounts, medical certificate, discharge summary, proof of veteran status, or kaya kung sa kung sa dependents, kailangan yung proof of relation to the veteran. Yung ganyan. Kasi there are 2 steps to avail of the VHMCP, no? One is through the accredited hospital. So upon availing of the medical services at any of the PVAW VMMC accredited hospital, you will request especially those na mga hospital na aware sa aming programa, to apply for the VHMCP on your behalf. Pangalawa, yung individual filing of for reimbursement. So yung veterano or yung veteran dependent may opt to file direct reimbursement of hospital subsidy, provided that the request was done not later than 6 months from the date of hospital discharge or availment of the medical services, which means pag lumampas na ng 6 months yung pagka-confine mo, mahirapan ka ng mag-process kasi based on our policy, hindi na yung tutugunan. Kaya yung mga matatagal na, hindi na pwede. Yun. So may form yun. Tapos lahat ng mga requests nyo for reimbursement, naka-address yan sa Veterans Memorial Medical Center kasi sa kanila ang pagpoproseso lahat ng claims. Ang PVAW lang ang nagbibigay ng pondo, pero ang mismong pagpoproseso ay ginagawa sa VMMC. So, direct all claims, requests for reimbursement sa VMMC. Okay. Ma'am Perla. It's true na ang processing talaga doon sa VMMC. At saka I would like to commend VMMC in the processing because in case of my father, it took a short time, 2 weeks lang na-release na yung nila. I didn't expect it, no? Kasi sabi ko, usually pag government... Baka naman kasi kilala si Ma'am Perla. Siyempre may gano'n rin, diba? So, yung parang nagulat ako, sabi ko, ang bilis pala. Well, that's good. Imagine, because it has to pass through processing and mayroon pa silang steering committee na mag-evaluate. Meron ka. So, parang sabi ko, medyo matagal yata to, pero mabilis. 2 weeks lang mabilis. Ang po kasi naman, ang of primary importance is the completeness of the documents. Pag kompleto naman yung dokumento, madali naman po talaga nilang mapoproseso. Pero pag talagang incomplete, they will not work on it, but they will call you, they will notify you through text or call na yung pong files nyo may kulang po, you have to submit it before the processing kasi hindi po aandar talaga yun pag kulang po ang any of the requirements. Tsaka mayroon po yung pabalik-balik din kasi, ma'am, no? Pagka kulang-kulang din po yung dokumento. Kung manggagaling ka po sa ibang lugar para lang po magpasa tas kulang, sayang po yung pamasay. So, might as well have a complete document. Oo. Kasi ito naman, yung sa programa naman to, ay mababasa niyo po ito sa websites ng PVAW at saka website ng VMMC
So lahat naman po noon nakalagay, the process of how to do it, all the requirements. Pag naano nyo naman, so pag submit nyo sa VMMC, kumpleto, madali rin pong matutugunan. Ay, gusto ko lang pong sabihin na sa ngayon po, para po sa mga World War II veterans, Korean and PhilCag veterans, yung mga dun sa Vietnam War, pwede po sila magpa-reimburse ng 100% of their hospitalization and medical expenses. 100% po. Kasi senior war veterans ang considered sila. Iilan na lang po sila. They number less than 4,000. Yes, 4,000. And these are the veterans na wala pong pension sa army, sa military. Wala po silang military pension. And we know naman na medyo malaki po yung military pension yan. Po. Pero itong sila, kaya yung iba pong mga World War II veterans are considered indigent because after the war, hindi naman po sila nagsilbi sa army or sa military. So, naging farmer sila, naging fishermen, ganyan-ganyan. So, wala silang maasahan. So, ito po yung mga mas tinutulungan. In fact, recently, just this May of 2018, may pinasa pong batas na nagtataas po ng pensyon ng mga World War II veterans at saka yung senior veterans nga from 5,000 to 20,000 per month. Sila po. Kasi po ang ordinary kunyari let's say yung PVAW old age pension na tinatawag, 5,000 lang yung per month ang binibigay. Po. Kaya pag yung father mo ay nag-retire, sa ngayon 5,000. Oo. Pero dahil nga iilan na lang to, syempre humanitarian na naisip na sa katandaan na rin and all, sa hirap ng buhay ngayon. So, naipasa naman itong May 2018 na gawing 20,000 yung para sa senior war veterans. Malaking tulong na po yun from 5,000. 20 last year lang po, no? Last year. Opo. Pero hindi kasama dito yung sa mga surviving spouses. Opo. Veterans lang po yung talaga living siya. lang po. So it's non-transferable? No. Sa ngayon po, kasi we don't have that funds rin gano'n. Living World War II veterans and other senior veterans, yung ang PhilCag at saka yung sa mga PEFTO. Yes, I think yung World War II veterans, I don't know if there's still somebody who is below 90 years. Parang 90 and above yun, no? 90 and above po wala na pong 80 and below. Wala po. Yes, kaya paunti na Paunti sila. na yan. Like for example, at saka they die, yung veterans on the average, no? Parang 300 per month ang namamatay po So, ganun. So, paunti na lang ng paunti, 4,000 sa ngayon. So, eventually, ang magiging pensionado na lang ng PVAW, eventually, no, would be yung mga surviving spouses nila. Yun, medyo marami pa rin huyat. Medyo marami pa rin po yung surviving spouses of the senior war veterans. At saka, of course, majority pa rin would be the AFP retirees. Surviving spouses, meaning ma'am, pag namatay si senior veteran ma'am, kahit si World War II veteran, mapupunta po. Yes. Opo. So transferable siya ma'am per Yeah, but yung 20,000 hindi. Okay. Magiging 5. Sa ngayon po, Yung 5,000 lang. po. I see. 5,000 pa lang. Pag kunyari namatay si senior war veteran, yung 20,000 niya, maililipat sa wife, pero sa 5,000 na lang. Magiging 5,000 na lang yun. Babalik po siya sa dati. Oo, babalik siya sa dati. As a surviving spouse. Unless may mapasa na naman na batas na nagtataas. Kasi isa rin yan sa tinatarget ng PVAW na maipasa yung isang bill na itinataas rin ang pension ng mga AFP retirees. Although meron na rin po na index rin kasi yan with the, pag hindi po ba Tita Perla, pag kunyari, let's say, tumaas yung sa, active, tumataas rin doon sa, sa mga retired. Opo. Yung gano'n. Opo. So, ma'am. I was just thinking about the procedure on how to be able to avail
of this hospitalization program. Kasi maraming nagkakasakit na veterano. They wanted to avail, pero they don't know what to do, what steps to make, wherein all the papers will be complete by the time they would be able to claim their benefit. Kasi if they are from Mindanao or from the Visayas, medyo mahirap yung pabalik-balik dito. Opo. So, it is very important na they should have the complete list of the requirements. Totoo po yan. Opo, nandun po yun sa website namin. Tsaka nabanggit ko na rin po yung iba, di ba? Yung for both methods, you have two methods. Yung one through hospital reimbursement or through individual filing for reimbursement. Yung mga requirements na basic are the accomplished reimbursement form, which could be downloaded in our websites, no? Or a request letter addressed to the VMMC director. Tapos po, yung sa statement of accounts, kailangan, very important po to, all of these are musts, no po? Statement of accounts with date of admission and discharge, signed by the billing officer, ganyan, received through email by the hospital, sent by the hospital as acceptable. Kumbaga, kung pinadala po ng ospital at through email, ina-accept na rin po yun. Kasi i-scan lang naman yun eh. Oh, yes. Ang importansya po nung admission and discharge, kasi po, ano po ba ang benepisyo? Ano po ba ang mga benepisyo ng VHMCP? We have daily, ito, i-discuss ko na rin. We have daily inpatient hospital subsidy, which means it will provide full reimbursement of medical expenses for veterans of World War II, PEFTOT, PhilCAG, and authorized dependents of AFP personnel who were killed in action. So it provides for payment of 1,500 pesos per day of hospital confinement, up to a maximum of 45 days per patient per year. Tapos the amount of reimbursement will be based on the patient's actual bill, net of other applicable discounts such as yung senior citizen discount, PhilHealth benefits, at saka kunyari may HMOs, yung health maintenance organizations, etc. So neto po noon. So it will be paid or reimbursed by PVAW VMMC to the accredited hospital or to kung sino man nagbayad yun sa tao, kung by individual filing, where the eligible patient was confined upon receipt by VMMC of the billing documents. So very important naman po talaga yung billing documents. Kasi i-compute nila, anong day ba na-opera? Anong day ba siya na-discharge, tapos minus din sa day na admit siya. O kunyari, 10 araw yun, 10 times 1,500 pesos per day. Yung parang gano'n. Yun for the board and lodging and all, ganyan. Yung drugs and medicines also, meron pong rin po, na pwede pong reimburse. Kung confined po yung veterano, so ika-classify po yan kung critical case or non-critical case. Kung critical case po, at cost but not to exceed 20,000 pesos per confinement. Per confinement. Oo. Kung non-critical case naman, at cost rin, syempre hindi tayo mag-go beyond dun sa kung ano mang, hindi mo naman pwedeng singilin ang gobyerno sa more than dun kung anong ginastos mo, di ba? But not to exceed 10,000 per confinement. Ngayon, kunyari, may mga medicines for outpatient, no? OPD medicines for hypertension, diabetes, high cholesterol, prostate, antipsychotic drugs, or oral antibiotics, at saka lahat ng ibang gamot na matatagpuan sa, may libro kasi yung DOH na Philippine National Drug Formulary. Babayaran yon. Basta nandun sa librong yon yung pangalan ng gamot. Kasi hindi naman lahat ng gamot ay nasa pangalan ng naandito, nakalista sa PNDF na tinatawag. Ang PNDF kasi, ginawa yan ng DOH. Pero, nire-require ang lahat ng government hospitals and health providers na under the government na to use this book as the basis. So also with yung tinatawag na National Drug Price Reference Index, kung saan makikita mo yung ceiling prices. Kumbaga, ng mga gamot. Yung ceiling prices, ibig sabihin, pag kunyari, dun sa librong yon, nakalista lang siya as piso, hindi mo pwedeng singilin ang gobyerno ng 2 pesos. Ganun po eh. Lahat naman kami susunod lang. Maski na nakakatawa na nga yung mga presyo, but we have to do it and we just
required to do it. So wala naman po kami magagawa kung gano'ng kamura. So hindi ka pwedeng magpa-reimburse ng yung sa amount na gusto mong pa-reimburse. Kasi hindi Kasi yun pwede. po yung nakalagay sa Hindi PNRI. makukuha ka, makukuha ang ospital. hindi pwedeng gano'n. So magiging liable ka naman na pwede ka pang i-charge administration. Syempre ayaw namin yun. So we just follow the So those are the two books that that are being followed. Yung National Drug Price Reference Index para sa mga presyo, ceiling price yun ng mga gamot, at saka yung sa National Drug Formulary. Pero all in all, pag OPD medicines, hanggang 2,000 pesos ka lang per month, per claim. Maximum po yan. Oo, per claim. Ma'am, dito po, Doktora, nabanggit po yung critical case and non-critical case. Ano-ano po ba yung mga sakit na under ng critical and non-critical Okay, yung mga areas? sakit na yun, depende, ang dami isabihin na Pero usually, pag critical, syempre, yung mga nasa ICU cases, ganyan. Oo. Ngayon, depende rin sa state ng pasyente. At ang magdi-determine nito, meron isang committee yung VMMC Medical Screening Committee ang magdi-determine kung nasa critical, kasi they will study the clinical history of the patient. No? From before pa po, previous niyang Hindi, dito, yung during this confinement, okay. para ma-determine kung nag-critical ka ba o non-critical, sila ang magdi-determine kung critical ka ba or non-critical yung case. VMMC Medical Screening Committee, so siya dadaan doon for evaluation and validation prior to the processing of payment by the offices concerned. So sila ang magdi-determine. Like say, for example, pwede ka nag-start as non-critical, tapos lumala, di naging critical. So yung mga ganon, di ba? Depende naman sa kaso. So, yun. Pero obviously, lahat ng ICU cases are critical. Okay. Tapos depende na lang sa magiging clinical course nung pasyente kung ano pa siya as critical or non-critical. Pero the medical screening committee is the one that will determine and validate. I see. Yan. Thank you po, ma'am. Ma'am Perla. You mentioned a while ago about accredited hospitals. Opo. Pero it is nice to know, you also mentioned na kahit there is no memorandum of agreement, as long as the veteran has the PhilHealth card, is it accreditation enough? No, actually, yung PhilHealth card ng pasyente does not matter. It is the accreditation of the hospital. So, may listahan naman po ang PhilHealth sa website nila kung ano ba yung mga inaccredit nila yung hospital. So, yun na rin po ang aming accredited hospitals. So, it doesn't, at saka ngayon po, yung sa bagong batas, di ba, lahat ng senior citizens are, libre na sa PhilHealth. Opo, lifetime PhilHealth members na po ang lahat ng senior citizens. So, basically, lahat po lang talagang At saka further, in-expand po ang di ba, So, universal healthcare. Parang lalabas na hindi na kailangan yung accreditation. Kasi, di ba, mayroon na rin tayong, I don't know if it is implemented already, yung universal healthcare. Kaya lang kasi, kaya inano rin pa namin na PhilHealth accredited hospitals, dapat PhilHealth accredited. Kasi, ang PhilHealth undertakes mga examinations nila, yung mga tests nila to say na okay itong ospital na to. Ang piniprevent po namin is yung mga ospital na medyo hindi maganda. Kasi kung hindi siya maganda at hindi sumusunod sa mga alituntunin ng gobyerno at saka ng mga medical practice, ay magiging delikado pa yung pasyente, di ba? Instead po na mapabuti. So, yun po ang yung piniprevent namin na mapunta naman sila sa mga ospital na hindi okay. So, kaya po, PhilHealth accredited. Yun man lamang basic. Pero, yun nga po, di po ba, kung hindi okay yung ba't namin babayaran sa isang ospital na, or yung mga maliliit na mga healthcare providers na hindi naman sumusunod sa mga alituntunin ng gobyerno at saka ng So, medical hospitals service. lang yun, Doktora. Clinics, kasi marami rin klaseng hospitals as well as clinics. Opo. May mga clinics na tumatanggap ng mga veterans, pero are clinics accredited? Opo.
meron pong outpatient clinics po rin po, basta so long as may PhilHealth accreditation po sila. Opo. So, babayaran po yun. Like for example, yung mga cataract surgeries, hindi naman po lahat yan sa ospital ginagawa. May mga outpatient procedures. Yun po, babayarin po, basta may So long po, accreditation. Doktora, as PhilHealth accredited yung hospital or clinics, magkakaroon po sila ng reimbursement or mag-ano rin po sila. Nice. And also, requirements are complete. I see. Doktora, another question ko po, Doktora, is yung ano-ano po ba yung mga medical procedures na pwedeng i-avail ng isang veterano under this hospitalization program? So recently, dumagdag na lang to. Ito mga to, I have to emphasize na these yung payment should actual payment should not exceed yung kung ano yung talaga, no. So ang is at saka dapat ito to be viewed as pantulong. Hindi siya yung parang swerte na lang kung talagang yung babayaran mo is swak dun sa aming ibibigay, pero usually baka kulang. Kasi kung kulang yung babayaran mo, hanggang dun na lang, no? So, examples, no? Kunyari, cataract surgery, no? Payment of actual billing but not to exceed 14,000 pesos per eye. Kumbaga, meron kaming ceiling sa bawat procedure or medical procedure under the VHMCP, may karampatan na tawag dito, ceiling price per procedure, no. Sa kunyari orthopedic implants at cost, always yan at cost, kumbaga kung ano yung actual na babayaran sa'yo, but not to exceed 30,000 per implant. So ibig sabihin, pag meron kang bill na 32,000, yung implant na yon, 30,000 lang babayaran sa iyo. Okay, hanggang 30,000. maximum of 30,000. Okay. Pero kunyari, ang bill mo is 20,000, pero dito, di ba, hanggang 30,000. Ang babayaran sa iyo is yung 20,000. At cost nga eh. Okay. At cost, but so not regardless exceed. po kung lumagpas kayo ng ceiling, Kung yung lumagpas- ceiling pa rin yung babayad sa iyo. So kung lalagpas ka, hindi ka na babayaran, basta hanggang ceiling. Tapos example nito, yung mga recent, no, yung sa hemodialysis, not to exceed 400 pesos per treatment and cost of epoetin. Yung epoetin kasi yun ang pandagdag ng dugo na kailangan during dialysis treatments. So in excess of actually ito ngayon sa bagong universal healthcare, no? In excess of 120 treatments na, hindi na yung 90. 120? Opo, dinagdagan ng PhilHealth yon. So covered by PhilHealth. So kung aanin mo, kung on the average ay, kunyari, ang pasyente, twice a week dialysis, yung 120 treatments na yon would mean 15 months of free treatment. So therefore, the whole year, libre ka. May dagdag ka pa for the ng PhilHealth. So therefore, hindi mo na ma-avail nga pala yung sa amin kasi libre ka pa. Hindi ka muna namin babayaran. Dahil gamitin mo muna yung PhilHealth mo. Kasi mababayaran ka ng PhilHealth, ganyan. Unless nga na naka-confine ka sa VMMC. Pag kunyari, sa VMMC mo pinagawa yung dialysis, pero actually puno-puno po yung mga schedules niyan. So priority po ang mga naka-confine na mga pasyente. Kunyari, twice a week ka nga nagda-dialysis, yun ang ni-require sa'yo ng doktor. That would mean 15 months of free dialysis under the new PhilHealth guidelines of the expanded universal healthcare program. Maganda, di ba? Po. Kasi malaking tulong din, 15 months po eh. Oo. Ngayon, kung 3 times a week, di syempre, mababawasan ka baka hanggang 10 months lang yung libre sa'yo. Yung ganyan. So kung i-maximize muna yung lahat ng dapat na sa PhilHealth. Ang laking tulong ito kasi marami rin sa mga reimbursements namin ay because of the for the dialysis. Cardiac bypass hanggang 200,000, no?
Tapos yung mga angioplasty, may kanya-kanyang ano. Yung even, kidney transplant, not to exceed 200 din po. 200,000. So marami pang iba. No? Itong mga procedures na to determined ng VMMC na madalas na ina-avail or common sa mga elderly. So they made a study on this. So ano ba yung mga common medical procedures na undergone commonly by the elderlies, such as the veterans? Yun po. Ma'am Perla? Yes, so I just looking at the list of medical procedures. Ito, doktora, pag kailangan may confinement. Ay, hindi po lahat may confinement. Like for example po, yung pong dentures, hindi po kayo hearing aid, hindi naman Yung kailangan. dialysis, Hindi naman po rin kailangan ng confinement yan. Opo. So depende po sa ano. Ang tanong ko, doktora, this is Rehab services. Reimbursement. May pera muna yung veteran. Usually ganun po nangyayari. Hindi yung outright na i-deduct na lang yung parang benefit para sa kanya. Yung extra, yung excess amount, na yun na lang sana ang babayaran niya. Hindi pwede po ganun, doktora. Ang nangyayari po talaga in reality is ipauna muna ng bayad ka muna. Bayad muna. Tapos saka namin babayaran. Kasi I see. we've been trying, like for example, sa mga ospital po, kinakausap naman namin na kayo munang magbayad. Kaya lang, hindi rin sila ganun enthusiastic about it. Kasi paperwork, tapos lumalabas rin yung pera. At saka nga pala, there is such a thing as no balance billing. Which, yung no balance billing, which senior citizens can afford, can avail. Pero originally this was for the talagang indigent patients. Ang ibig sabihin nun ay kung poor na poor ka, di ba? Hindi ka mako-confine ka sa isang government hospital, tapos hindi ka pipili ng ward. Hindi ka pwedeng private room, tapos no balance billing ka. Ay, hindi naman pwede yun kasi magulong. Pagka nag-request ka na po ng sarili mong room, may kaukulang bayad na po siya. Hindi ka na ward, di ba? At saka, hindi ka pwedeng pumili ng doktor. Kumbaga, parang charity cases po. Supposed to be no balance billing yun. Ay, pag lumabas ka ng bayad lahat muna ng aakuhin muna ng ospital, sa kanya sisingilin ng PhilHealth. Yun ang concept nun eh. Walang i-out ang mga patients. Ideal yun, no? Pero the reality of it is, matagal rin magbayad ng PhilHealth. Kaya, kung mababayar ka man at all, at saka, umiiyak po ang mga ospital because of this. Kasi nalulugi nga sila. I mean, ang laking kalugihan ng mga, if you only would listen to the mga, mga ospital na ikinalulugi rin po talaga nila. Kasi lahat muna sila mag-share. Siyempre, when you ask for, as a government entity, no, you ask for a budget from the DBM, di ba? Hindi mo naman ito, hanggang ganito na. Kunyari may mga cases ganito, tapos wala namang babayaran yung pasyente, isa mo nang huhugutin yung mga gano'n. So, actually may mga problema. Ideally, maganda sana, pero hindi ko, yung sa implementasyon, ay doon tayo magkakaproblema, at saka yung consequences nun. So, kasi po, talagang yung mga government hospitals ay, yung iba po talagang hindi nila kakayanin. Hindi nila kakayanin. Sana nga po ay ma-actionan na po agad yan. Ang oras po natin mga katropa ay 10:59. Bilang panghuli po, Doktora Ibarra, saan po ba natin to pwedeng makita para sa mga detalye or informasyon na kailangan po ng ating mga veteranong katropa? Sige po. Ay sa website po namin, tsaka sa website po ng VMMC, www.pvow.gov.ph. Ano po yung, may telephone number po ba kami na pwedeng matawagan para po sa... Doon na rin po sa website. Nasa website na rin po. Okay po. Ma'am Perla, kayo po. I would like to thank our guest. Talagang,
full of information, Opo. educational pati. Totoo. Kasi- pati nga po ako nabigyan ng information din po about sa veterans. It's very true Mm-mm. kasi that's the number one priority of the veterans ay talagang kanilang health. Health So that's the reason na ang PhilVets, ang areas namin of trusts are on health and education. So we are so much thankful to you. Once again, sana huwag ka magsawa. Kaya nga po. Okay lang po. Ay, opo. All the time po. Maraming salamat po, Dr. Ibarra. It's a pleasure po sa ating himpilan na makasama po kayo out of your busy schedule. Pinaunlakan niyo po ang aming paanyaya. Maraming salamat po mga katropa sa inyo pong isang oras na pag-antabay at pagsama po sa aming programa. Kasama po ang ating partner na si Ma'am Perla Teves at ang ating bisita ni si Dr. Pilar Ibarra ng PIVAO. Bukas po magsama-sama po muli tayo sa programang Tropa sa isang oras na naman po na ating kwentuhan at usapan. Yan. Makasama niyo na po bukas si Katropang Amihan Sabilo sa kanyang pagbabalik. Ito po ang inyong Katropang si Jasmine Oliveros. Muli po maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na! News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na! Magandang umaga, pinangunahan ng Philippine Army 49th Infantry Battalion ng pagsasaayos ng mga silig-aralan ng mga kindergarten na estudyante ng Barangay Ragayan, Lanao del Sur. Sinabi ni 49 IB Commander Lieutenant Colonel Edgar Alan Villanueva na noong nakaraang buwan pa lamang ay sinimulan na nila ang pagsasaayos ng mga nasabing classroom matapos na makita ang sitwasyon ng mahigit 40 mga bata na sa sahig lamang nakaupo habang sila ay nag-aaral at walang maayos na silid-aralan. Napag-alaman din na ang paaralan ay ginawa lamang noong buwan ng Mayo ni Wahab Makabayaw, asawa ng isa sa mga guro, kung saan ay nagsisilbi ding tagabantay sa eskwelahan. Ayon naman kay Namray Dabao, Ragayan Elementary School Principal, madalas umanong masira ang kanilang mga silid-aralan dahil sa gera at hatid ng mga terorista grupo, kagaya na lamang noong bakbakan na nangyari noong 2016. At yan ang mga balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako po ang inyong tropa. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.